Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung mahal mo yung sarili mo, itatama mo yung sarili mo. Kung mahal mo yung kapwa mo, itatama mo rin sila. Titingnan ko kung ano yung pagkakamali ko, kung ano yung problema sa akin. At the same time, titingnan ko rin kung ano, may kailangan ba akong sabihin dito sa kapwa ko upang maitama naman niya yung pagkakamali niya. So, kailangan po yung virtue ng humility sa bawat isa. We just one hand, we can travel far together. One's life sharing in love. I will hold you forever. Yes, I love you with all my heart. Kasunduan. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito, the 23rd Sunday in Ordinary Time, kasunduan. Ngunit bago po ang lahat, mga kapatid, isang pagbati na naman sa inyong walang sawang paging bahagi at nagbabahagi, naglalike sa Music of the Gospel Sunday Reflection, sa inyong mga intensyon na pinapaabot nyo doon sa mga comment section. Ito po ay ni-include namin, sinasama namin ito sa aming mga panalangin sa seminaryo at sa aking personal na panalangin, sinasama ko rin po kayo. At again, maraming salamat at mabuhay po kayo. At mga kapatid, dito ngayon sa linggong ito, the 23rd Sunday in the Ordinary Time, ang ebanghelyo natin ay hango sa ebanghelyo ni San Mateo chapter 18 verses 10 to 20. So napakaiksi lamang po itong ebanghelyo natin. Ngunit na punong-puno nito ng challenges sa buhay natin, lalong-lalo na sa ating pakipagrelasyon. Balik-balikan natin yung ating pamagat. Bakit naman napili natin itong pamagat ito? Pakipagsundo. Or ito ang inspiration ko, the song, the Music of the Gospel song, Covenant. Sa sinasabi ng awiting ito, Let me walk with you as I journey to this land, searching for meaning, and its moment passes by. so, sa ating paglalak bilang magkakasundo, bilang magkakaibigan, we are searching for meaning. Ano po ang meaning dito sa pakipagrelasyon? Napakahalaga po nating i-discern itong pakipagsundo or covenant. At mga kapatid, dahil sa pakipagsundo din po, kung ano man ang sa pakipagrelasyon, kung hindi man tayo nagkakasundo, may alitan man tayo, nagkagalitan man tayo, o ba kaya may misunderstanding tayo at hindi ito nare-resolve, may meaning kaya? Makabuluhan kaya ang ating buhay? Sigurado ako mga kapatid na wala pong patutunguhan. At kasama po natin ngayon, nagpapasalamat tayo sa kay Brother Francis Araw na talagang siya po ang Vice Chair ng SPPC dito sa parokya ng St. Joseph the Worker Parish, Punturin. At ito po ay talagang muntik na rin po siya mapasama o pumasok sa seminaryo. At alam ko po sa kanyang araw-araw na paglilingkod sa simbahan, lalong-lalo na sa Saturday, Sunday, ginuguhol niya ito. Binubuhos niya ito sa paglilingkod dito sa ating parokya, dito sa St. Joseph the Worker Parish, Punturin. At Brother Franz, maraming salamat. Hindi kayo nagatubili sa pag-say-yes dahil alam ko naman yung pakipagsundo ay talagang bukal na bukal sa iyong kalooban, yung isang ano ko lang, pitik lang na aking daliri,
nakita ko na sa mukha mo yung willingness na maging kabahagi ng ating Music of the Gospel Sunday Reflection at maging kabahagi ng ating mga kapatid na nagsubaybay sa programang ito ng Music of the Gospel Sunday Reflection. At welcome Brother Francis Araw, at talagang maraming salamat sa pagkakataong ito. Thank you po, Father Dili. Actually, isang malaking karangalan po na mapili ninyo upang makasama po ninyo sa isang episode ng Oo. Music and the Gospel. Actually po, kumbaga para sa isang tao, para itap ng isang pare para makasama niya sa isang episode is something na isang karangalan talaga. Although, sabi nga natin, hindi natin alam kung bakit tayo napili. Kaya lang, andun pa rin po, maaaring may dahilan sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Kumbaga, dito rin po, may dahilan kung bakit ako po inyong napili upang masama dito. Kaya, salamat po, Father Lily. Ang pinakaunang dahilan dito, Brother Francis, kung bakit hindi ako nagdadalawang isip na hikayatin kayo na magkabahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection ay walang iba yung willingness mo sa paglilingkod. Nandoon yung paging bukas mo palagi sa iyong oras, sa iyong availability, sa iyong wisdom, nandyan palagi. At yan ang napakalaking bagay dahil ito din po ay maglilid sa atin doon sa ating tema, pakipagsundo. Kaya sinakita ko sa isang taong may ganung attitude, kahit man ang daming mga pagsubok sa paglilingkod natin, nandoon yung pagkakaiba-iba natin, nandoon yung pagminsan, hindi tayo maunawaan ng ating mga kapatid na naglilingkod din po sa simbahan. Ngunit dahil sa ating attitude, yung pagiging available, welcoming, pagiging bukas natin sa pagkakaiba-iba ng ating mga kapatid, iba-iba ang mga perspektibo. Ngunit nandito tayo sa simbahan dahil isa tayo. Sa perspektibo ng ating pananampalataya, no, na hindi po madali sa isang tao na mamuhay na may kagalit. Sa buhay ng isang tao, napakahirap po kapag meron kang kagalit, no? So, yun nga, parang, kumbaga, lumiliit yung mundo. Minsan kasi, paano mo ba ititreat yung taong hindi mo nakakasundo? Yun po yung minsan pumapasok sa isip mo. Andun po yung paano mo itutulay. Pero ano po nangyayari po kasi, depende po sa taong nagkakaroon ng conflict, kumbaga. Siguro, may mga tao kasi talagang madali yung makipagkasundo, makipag-usap muli. Subalit meron rin naman po mga pagkakataon na yung mga nakakausap natin o hindi natin nakakasundo, kailangan ng oras para maghilom. Ngayon, nasa sa atin po yun, nasa sa akin po yun kung paano ko po ititreat yung tao or kung paano ko bibigyan ng oras para naman siya maghilom. Ang unang-una po, kailangan po kasi maghilom. Bago ko siya mapatawad, kailangan ipaghilom ko yung sarili ko. Sarili ko muna. And then, siya rin, kailangan din niya maghilom, pero hindi po natin masasabing sabay na maghihilom yung kalooban ng bawat isa. Ang ganda po ng sinasabi mo, Brother Francis, yung una, nung sabing, paano tayo makipagtulay. Opo. Dahil napakahalaga yon kung paano tayo makipagtulay na sa atin talaga, yung sinasabi mo rin, na bago tayo makipagsundo sa kapwa natin, siguruhin muna natin na alam natin ano yung nandyan sa ating puso. Nare-reconcile ba ako sa sarili ko bago ang iba? Baka, yun nga sasabi ng mga psychologists, baka issue natin to. Baka issue natin to na ang pinanggalingan ng issue ito sa ating pamilya, sa background natin sa buhay, makaranasan din sa buhay. Yung taong iyon man talaga ay wala man talagang ka-involved, no? Nakita ko lang na yun ang kanyang reaction, napakinggan ko lang na yun kanyang pananalita. Ngunit dahil sa issue na mayroon ako, nagpo-project yun. Ngunit actually, walang kaalam-alam yung taong no. At kung mayroon man, yun yung sabi nung pakipagtulay. At sa pakipagtulay kasi, Brother Francis, nung humility talaga, hindi natin tinitingnan
na yung tao ang unang lumalapit sa atin, kundi tayo ang unang lumalapit sa kanila. At yan ang umpisa talaga sa pakipagsundo. Opo. Kasi ang tendency kasi natin, sabihin natin, ikaw nagkakasala, ikaw lumapit sa akin. Yun, di Yun ba? po yung Oo. instinct ng tao. Instinct ng talaga eh. tao, no? At saka, sa unang pagbasa natin, napakaganda dahil sinasabi dito na steward sa ating mga kapatid natin na kung nagkakamali siya sa simbahan o sa nakakasala siya sa Panginoon, nandyan tayong magre-remind sa Kanya. Opo. No, kasi kung nakikita ko naman na ginagawa niya yung pagkakamali at wala akong ginagawa doon, ako ang answerable pala doon. Opo. May guilt pala ako doon. Kung ano mangyari sa kanya, responsible din ako. Kung mabasa ko po yung mga pagbasa natin this week, isa nga po, dito po natin makikita yung second rule. Di ba? Una is, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. And yung pangalawa po is, love your neighbor as you love yourself. Ngayon, kung mahal mo yung sarili mo, itatama mo yung sarili mo. Kung mahal mo yung kapwa mo, itatama mo rin sila. So, maaari po kasing ang gawin natin dyan, halimbawa, hindi tayo magkasundo, titingnan natin. Yun nga, katulad ng sinasabi ko kanina, titingnan ko kung ano yung pagkakamali ko, kung ano yung problema sa akin. At the same time, titingnan ko rin kung ano, may kailangan ba akong sabihin dito sa kapwa ko upang maitama naman yung pagkakamali niya. So, lagi naman pong ganon, kaya lang, katulad nga sinabi nyo, at the end of the day, kailangan po yung virtue ng humility sa bawat isa. So, it doesn't matter po kung sino nauna, saan nag-umpisa yung conflict. Ang importante po is, pag-usapan nyo, hindi yung personalidad, kung ano yung sitwasyon. Yun yung pag-usapan para magkasundo po tayo. Alam mo, Brother Francis, napakaganda yung sinasabi ninyo na pag-usapan talaga ano yung conflict, no? Ang napakahalaga dito dahil kung malasakit tayo sa kapwa natin at kilala natin yung kapwa natin, alam natin ang kanang nangyayari sa kanyang buhay at may pagmamahal tayo sa kapwa natin, yung sinasabi mo, napakatumpak yung sinasabi mo na you have to love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, no? Talagang buong pagmamahal natin sa Diyos. Ngunit hindi hanggang doon na lamang. Opo. Kundi ito ang pagmamahal natin sa Diyos, ipapadaloy natin sa ating kapwa. Opo. Yun nga, sa pamagitan ng ating gawa. Now, napakahirap po na magdadasal tayo. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, mahal na mahal kita. O ba kaya nag-aalay tayo, no? Nag-aalay tayo ng mga alay sa simbahan. Yun ang sabi nga ng isang gospel din natin, nakalimutan kong particular text doon o verse doon na kung nag-aalay ka at may hindi ka kasundo, iwan mo muna yung alay mo at makipagsundo ka sa Kanya. Dahil useless. Sabihin mo, mahal mo ang Diyos, tanggapin mo ang Diyos, ngunit sa kapwa mo, ang kapwa mo, hindi mo tinatanggap. No? Yung pakipagsundo talaga, no? At napakahalaga, yung pakipagsundo naman, sinasabi ng gospel natin, ayusin mo yung hindi ninyo pagkakasundo. Opo. Dahil kung kayo naman ay nagkakasuon ng time na nag-uusap, huwag niyong pag-usapan yung hindi doon involved. Opo. Huwag niyong pag-usapan yung ibang issue, yun lang ang nyo. Oo. Kasi kung source lang. Yung source lang, ano lagi? Kasi ano yung talagang dahilan? Yung sabi mo nga yung source, no? At dahil pag minsan kasi ano yung napakinggan natin sa taong ito sa ibang tao, sinasama na natin. Yung mga mali na napakinggan natin sa taong ito, dahil ang tendency dito, pag may galit tayo sa kapwa natin, naghanap tayo ng mga ibang information. Opo. Na namamalangkaya tayo ng ibang mga information, magkakamali ng taong ito, at doon, pag nakita natin tong taong ito, sinasabog natin. Opo. Yung lahat-lahat na yon at pinapamulat natin na mali ka, no? We're in fact, sa pagkipagsundo, yun lang. If I may share, isa po dun sa mga natututunan ko sa mga dating mentors ko is that never be angry at the person personally. Siguro,
minsan po sinasabi nila, hindi ako galit sa inyo, galit ako sa sitwasyon. Yan. Nagagalit ako dun sa nangyari, nagagalit ako dun sa naging sitwasyon natin. Pero wag niyo akong pepersonalin. Yun yung madalas na naririnig ko dun sa isang mentor ko na, kumbaga, lalo na kapag nasa leadership position ka, hindi mo pwedeng personalin lahat ng mga hindi mo nakakasundo. Kung hindi, let's face it, ikaw, pag naging leader ka, ikaw lang yung namumuno. Ikaw yung nagbibigay ng direksyon. Pero lahat ng achievement nung inyong samahan will depend sa individual effort ng mga kasama mo. So, it is always not, kumbaga, hindi po natin dapat i-blame lang sa isa o kaya pe-personally natin yung isang tao dahil dun sa ugali niya. Kumbaga, magkaroon man tayo ng conflict, let us look at the situation. Let us look dun sa naging problema nga, katulad nga pinag-uusapan natin. So, yun yung laging natatandaan ko dun sa mga nag-mentor sa akin sa leadership. Yung sinasabi mo sa mentor mo, nagmi-mentor sa'yo, actually, yun ang simbahan din eh. Na ang simbahan ay hindi galit sa tao. Ang tinitingnan ng simbahan, ang hinusgahan ng simbahan, yung kasalanan. Hindi yung tao. Kasi pag hinusgahan mo yung tao, para bagang the wholeness of the person, the image and likeness of God, yun ang hinusgahan mo. Where in fact, yung pagkakamalit ng tao ay kabahagi lang yun sa kabuuan. No? At napakaganda yun sa isang leader, sa mga leader natin, dahil pag minsan, ito din po ang awareness sa atin, pag nagagalit tayo sa kapwa natin, as if kasama na yung pamilya, kasama na yung ano. Parang minsan kapag naging personal na yung galit, lahat na eh. Parang, genetic yung galit niya eh. Lahat na ng kamag-anak na galit dinadrag na natin, At ang nais nating bibigyan din po pagkakataon dito, Brother Francis, dahil may mga time talaga na siguro dahil sa we cannot just judge the other, but also maybe sa aking sarili na nandoon pa rin yung pride, nandoon yung pride sa isang tao. I think if I am concerned, if I love that person, I want that person to be good, then I have again to find another opportunity na tumawag ako, ayon sa gospel natin, tatawag ko ng isang tao, dalawang tao na mamamagitan. Talagang napaka-concern mo talaga sa taong yun, na gusto mo talagang ma-settle down yung inyong differences ninyo, yung issue na mamamagitan sa inyo. Di ba napakaganda yun sa simbahan din natin? Opo. Dahil ang nangyayari kasi din dito, Brother Francis, pag minsan kasi, we are too much believing of our own capacity, na para bagang ang lahat ng mga solusyon ay alam kong lahat ng mga problema sa simbahan, alam ko ang solusyon. That's why pag yun ang mentality ko, alam ko ang lahat ng solusyon, there is no way of reconciliation. Dahil naniniwala ko na ako ang tama sa lahat. No? Pero pag nandoon yung pagkumbabaan na there is something there, maybe I am wrong. Maybe in the perspective of the person, I am wrong. Or maybe, yes, I am correct, but the person is another perspective na hindi siya naniniwala, no? So, maganda yung namamagitan na yon na nagtitiwala, na hindi bias, para hindi lalala yung sitwasyon. Yes. At ang pang-tatlo dito, Brother Francis, ay yung sa simbahan natin, hindi pa rin talagang napakabuti talaga ang Diyos. Yung paging merciful and compassionate ng Diyos na ayaw masisira yung relasyon natin. No? Kung ayaw niya pa rin, dalhin mo sa simbahan. No? Napakaganda yung simbahan dahil people of God na lahat tayo ay maging involved, maging concern kung ano man yung nasisirang relasyon. Dito kasi sa pagkakapasok ko dito sa simbahan. So, sabi ko nga, when I started as a lector. So, I never imagined na lalalim ng ganito yung paglilingkod ko sa simbahan. So, one thing po na natutunan ko is that to always put sa sarili ko, in my mind, in my heart, na serving the church is not
serving your own purpose. Serving the church is serving God Wow. and serving the people Yeah, of yeah. God. So, kumbaga, sa akin po, kapag po dun sa normal na buhay, dun sa professional life, we always have our bosses to please. Kahit na sabihin mong manager ka na or head ka na ng isang department, at the end of the day, meron kang amo. So, sa pagpasok ko ng simbahan, iba po yung naging motivation natin. Hindi po yung amo natin. We're not after dun sa seeking na mag-increase yung position, mag-increase yung sahod. It's that everything we do in the church is to glorify God. So, sa pag nasa loob po ng simbahan, hindi rin natin maalis. Nagkakaroon din po ng conflict between other servers. So, katulad nga pa lang sinabi nyo, pinaka-importante yung humility. So yun ang maganda, Franz, dahil kung hindi kayo pwedeng ipagsundo doon sa may dalawa na yung simbahan, then ang simbahan again is a people of God, the head is Christ. At ang sino yung namumuno sa atin, ano yung mayroon siya? 'Di ba ang ating Panginoong Diyos ay nandiyan yung kanyang pagmamahal, nandiyan yung concern niya sa bawat isa. Opo. Yun yung kagaya yung nawawala yung isang tupa, hinahanap niya yon. Iniiwan yung siyam para hanapin yung isang naligaw. The prodigal son, ganun din. The lost coin, no? Talagang hinanap-hanap ito. At I think that is also true na pag ang isang taong nagkaroon ng misunderstanding sa atin, no? Kung nagtatampo man, wag nating sabihin na, dahil matampuhin yan, bahala sila sa buhay. Nandoon yung paghanap natin, dahil concerned tayo sa bawat isa. At yun nga, ang sinasabi pa natin dito, yung panghuli, ay yung sinasabi dito ng panghuli, pag hindi pa rin siya makikinig sa simbahan, treat him as a Gentiles o tax collectors. Anong ibig sabihin dito? Dahil sa kay Jesus baga, sa Jews at saka mga Pharisees o Sadducees, para sa kanila, anong sinasabi nila nung nakipag-ugnayan si Jesus, sama si Jesus sa kainan o sa inuman yun sa mga taong iyon, makasalanan, nagagalit sila. Ngunit, ito yung mga tao na inanap-hanap ng Diyos. Nawa din po sa atin, kahit pa man hindi sila makikinig sa simbahan, hindi makikinig sa atin, huwag pa rin tayo mawala ng pag-asa. Opo. There's always been an opportunity, there's always been a chance para magbalik itong taong ito sa simbahan. Opo. May panahon, yung sabi mo kanina, sa tamang panahon, maayos rin po lahat. bigyan natin ng pagkakataon yung paghilom. No? Opo, kasi iba-iba yung healing process ng bawat isa sa A healing process, oo. The healing process is very different. Actually, even me, ako po, parang nagkaroon na ng journey sa pagbabago ng pagtingin sa mga bagay-bagay. When I started working at the church, minsan, noong una parang feeling ko parang pareho lang siya sa corporate. Sa corporate, outright ka. Pag ayaw sa'yo, kumbaga, makikipagbanggaan ka talaga. So, church is very different. Let's always think of it as, kumbaga, we're here as servants. Wow, as servants. Hindi tayo nandito para maging corporate head. Wow, napakaganda. Yun po yung dapat natin thinking talaga pag nandito napakaganda. That's why ang ating Music of the Gospel song, Brother Francis, ay Covenant. And yung sa kuro na yun, sinasabi dito na, We just one hand, we can travel far together. One's life sharing and love. I will hold you forever. pag tayo ay nagkasama-sama, naghawak kamay tayo sa ating paglilingkod, ang haba nating marating natin. Opo. No? Ang haba nating marating, ang dami nating magawa Opo. pag tayo nag-hand in hand. And may mga imposibleng bagay. Kung tayo lang isa, naging imposible ito. Pero pag tayo naghawak kamay, kasama natin ang Diyos, ang lahat ng bagay ay maging posible. Okay po. Again, nagpapasalamat po kay Father Lily for giving me this opportunity. Siguro, as parting words for this week, so lagi lang po nating tatandaan na
ang kapwa natin ay naririyan at hindi tayo mabubuhay na nag-iisa lamang. Mababasa rin po natin sa gospel natin na kapag dalawa o higit pa ay nagsama at nanalangin sa ating mga hinihiling, ito ay pagbibigang katuparan ng ating Panginoon. So, bilang isang simbahan, napaka-importante po na tayo nagkakaisa, tayo po ay nagkakaroon ng kapatawaran sa isa't isa. Wow, Nagkakaroon napakaganda. tayo, katulad nga ng kasunduan. Kasunduan. Kasunduan na tayo'y maaaring magkaroon ng hindi pagkakaugnayan ng damdamin sa isang bagay, pero may kasunduan tayo na at the end of the day, we will patch things out and we will do our best Wow, ang to ganda. serve God Ang and to ganda. serve the people of God. Wow. By the way, mga kapatid, si Brother Francis po ay ito yung Pavarotti, napakaganda ang kanyang buses, talagang psalmist dito sa ating parokya ng St. Joseph of the Worker Parish of Pontorin. Again, maraming Thank you po, salamat, Father. Brother Francis. The music of the gospel, pakipag-ugnayan o covenant, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let me walk with you as I journey to this land.